June 21, 2026 is Scorpio. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Mabilis ang intro muna tayo. Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is, nabanggit ko na kanina pero sasabihin ko ulit, June 21, 2026. This is our daily reading, my dear. So, titingnan natin, my dear, kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-dive in or mag-proceed sa ating reading, my dear, magpapasalamat po muna ako. Hayaan niyo po ako na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang po ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel at mahanap nyo po sana dito sa ating channel kung ano man po yung inyong hinahanap sa inyong buhay. Okay, so let's go na tayo. I forgot pala. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, ayan. Pwede na tayo mag-start. Pwede na tayo mag-umpisa. 8 cards lang tayo ngayon. Kasi minsan, yung daily reading natin is 12 cards. Pero, mag 8 cards lang tayo, my dear, para, alam mo yon, hindi tayo ma-overwhelm, okay? Let me see, my dear Scorpio, anong meron ngayong araw na ito? Scorpio, the 8 of Cups. Ang pagtalikod, bow, okay? So, pag lumalabas ang 8 of Cups, actually gusto ko yan siya, my dear, kasi umaalis ka sa isang stagnant na situation, and I do apologize kung meron po kayong maririnig na kahit anong ingay sa background. Please kindly ignore it. Okay, hindi po kasi ako nagsarado kasi sobrang init. Gusto ko tong card na to kasi umaalis ka, my dear, sa isang posibleng manipulative or manipulation na connection. Pwede naman ikaw mismo ang gumagawa ng pagka-stuck. Pwede, my dear, any stagnant or stuck na situation, my dear, or energy, my dear. Maganda yan siya. Okay, clarify natin. Let us clarify yung iyong 8 of Cups. Paki-clarify po, Scorpio. Paki-clarify po si 8 of Cups para kay Scorpio. We have here the energy of the 3 of Cups. Okay. Meron ka mga ikakat na mga tao, my dear. Okay, meron ka ikakat na mga tao over here. Probably yung mga tao na BI or bad influence. Yung mga tao na madadrama. Okay, yung mga tao na toxic. You will be cutting them off. Okay. Nakukuha ko rin na meron ka rin mga gagawin na changes na may kinalaman sa sarili mo, na may involved pa rin na ibang tao. Probably, isa sa example na nakukuha ko, my dear, isa sa energy na nakukuha ko, if, like, lagi kang lumalabas, or lagi kang nagpa-party-party, kasi this is energy of party-party, no? So, kung lagi kang nagpa-party-party, or lagi kang accessible sa mga tao, isang tawag lang sa'yo, like, Scorpio, kailangan ko ng ganito. Scorpio, lagi kang yung ganon, no? And, kung ano man tong energy na to, kaya mo to ikakat, kasi, I think hindi ka naman siguro nadi-drain. It's just more on parang nagiging balakid siya para matupad mo kung ano yung mga bagay na gusto mong marating or maabot sa buhay. Kaya mo siya kinakat, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. So, maganda siya. Maganda siya. And kung i-reverse natin yung energy, mapunta ka sa success. So, mas focus ka, my dear, na matupad ko ano man yung mga bagay na gusto mong matupad. So, yung energy ngayong araw na to is nakapokus talaga siya na gusto mo nang mangyari itong mga manifestation mo na to. Pero, para matupad itong mga manifestation mo, my dear Scorpio, is kinakailangan mong gumawa ng mga changes sa buhay mo, which is, nakukuha ko naman na parang willing ka naman gumawa talaga ng mga changes and transformation sa iyong buhay. Okay? So, let me see, my dear. Maganda yan. Maganda yung combination niya. Kasi hindi ka na-stuck.
And tanggap mo rin, my dear, sa heart mo na kinakailangan mo ng change, kinakailangan ng transformation. Okay, let me see. We have here the energy of the Nine of Swords. Okay. Akala ko hindi ka masyadong apektado. Sabagay, kaya mga ikakat eh. Okay. Nabanggit ko kanina, di ba, na possible na, syempre, kung kasama mo itong mga tao na to at itong mga tao na to is, may tawag doon eh, nonchalant. Ano ba yun? Yung parang walang pakialam sa buhay, yung parang ganon, no? Itong circle ng mga tao na to is like wala silang pakialam sa buhay, like wala din silang pakialam sa'yo. Kung alam mo na, encounter ko to nung nagwo-work ako sa shipyard, meron akong mga katrabaho na ganito, na magyayaya sila ng party, and then kahit may pasok pa kinabukasan, alam mo yun, yung matatapos yung party ng mga 2 or ng mga 3, tapos ang pasok namin is 6. Ganon. And for the longest period of time, syempre nakikibagay ako, at saka masaya naman ako nakasama ko sila. So, sama ko ng sama sa kanila. Hanggang sa umabot sa punto, my dear, na hindi ako nakapasok at nagkaroon ako ng naawul ako. No, naawul ako ng dahil sa kanila. And then sa kanila parang bariwala lang na naawul ako. No, parang baliwala lang sa kanila, my dear, na hindi ako nakapasok. Parang ganon. So, doon na ako medyo naging cold sa kanila. Kasi parang, ay, wala tong mga tao na to. Patapon ang buhay ng mga taong to. Parang ganon, no? So, ako, parang, yes, masarap naman silang kasama. Masaya naman silang kasama. Pero, yun lang hindi ko gusto sa kanila. Kasi parang, pero hindi sila nalilate ha. Yun ang na-amaze ako sa kanila kasi nakakapasok pa rin sila. At saka hindi sila naaamoy sa safety. Ako ilang beses kasi ako naamoy sa safety eh. Kasi sa shipyard, hindi ka pwedeng pumasok pag meron kang, or maamoy ka nila na meron kang, yung ng alak. Parang ganon. Hindi pwede yon. No, so, yun ang nakukuha ko dito, my G. Kaya kasi siguro merong Nine of Swords is because parang saya ngayon and then nga later. Parang ganun yung nangyayari. No, yun na nakukuha ko dyan. So, ayaw mo na ma-stuck sa ganun na, or possible may na ayaw mo na ma-stuck sa ganito na klase ng buhay or ganitong sitwasyon. And, ang tanging paraan para magbago tong sitwasyon na nangyayari sa iyo, my dear, is ikat talaga sila. Okay, we have here the energy of the night. Actually, hindi mo naman talaga gusto eh. Mabigat din sa'yo to, my dear, sa paglabas ng night. Mabigat din sa'yo to, my dear, kasi probably parang siguro naging comfort zone mo rin sila for a certain period of time. Like, masaya ka nakasama sila, so on and so forth. Pero, the reality, my dears, kailangan din talaga nating i-priority yung sarili natin. Like, may mga tao kasi talaga na parang wala talaga silang pakialam sa buhay nila. Like, kumbaga parang silang palutang-lutang na kahoy na lang sa dagat. Parang ganun. Kung saan na lang sila dalhin, kung saan na lang sila mapadpad, ganun. And kung ikaw yung klase ng tao na marami ka talagang pangarap sa buhay, kailangan lumayo ka sa mga taong ganun. Kasi mai-impluwensyahan ka nila eh. Like, darating yung oras na parang magugulat ka na lang na kagaya mo na pala sila. 'Di ba? So, ngayong araw na to, my dear, I'm so happy because dinidistance mo yung sarili mo sa mga taong ganon. Ang sarap nung energy, kung nararamdaman mo, ang saya nung energy kasi you already decided na nakita mo na, my dear, na hindi ka mag-grow sa ganito na sistema, hindi ka mag-grow sa ganito na gawain, hindi mangyayari yung mga bagay na gusto mo mangyari pag nag-stay ka pa sa ganitong sitwasyon, okay? So, let me see, my dear. Isa pa sa nakukuha ko dito, my dear, is more on, for some of you, is posibleng gusto ninyo makalimot sa stress at saka pressure, kaya siguro ninyo to ginagawa. Parang meron kang ginagawa na something na para makalimot ka sa stress ng mundo, sa gulo, sa ingay. Pero napapansin mo siguro na imbis na parang maging, alam mo, ma-relax ka or ma-comfort ka or kung ano man, is lalo pa siyang lumalala ng lumalala. Lalo pa siya nag-worse na nag-worse. Okay. Parang dinadivert mo yung negative na energy pero in a wrong way. Maling pamamaraan, maling approach. Yun ang nakukuha ko. We have here the energy of the Three of Cups. The Sun card, okay. So, the Three of Cups, nasagap ko yung Three of Cups kaagad kasi normally si
star, meron siyang dalawang binabalance, okay? So, mas nakapokus ka talaga, my dear, ngayong araw na to dun sa mga problema, sa mga issue, okay? For some of you, probably issue ng third party sa loob ng relationship, okay? And siguro doon ka sa moment na parang, ayaw mo sa akin, o di ayaw ko rin sa'yo, mas gusto mo siya, o di doon ka na, parang ganun na energy, no? Kulang na lang parang pinagtatabuyan mo yung tao na yon kasi nandun ka sa moment na parang, kung sa relationship nandun ka siguro sa moment, my dear, na parang, hindi ko deserve na hindi makatulog sa gabi, yung kai-stress ng dahil lang di mo ko pinili, or dalawa kaming mahal mo, yung ganun. So, I think hindi madali sa iyo to, pero mas pinipili mo yung sarili mo, my dear, sa araw na ito. Mas pinipili mo na makahinga, na hindi ka may stuck, and ayaw mo na talaga sa ganitong klase ng sitwasyon. Okay, let me see, my dear. What is this? We have here the energy of the Five of Pentacles, okay? Problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, nakapokus ka talaga, my dear, sa mga problema ngayong araw na to, and gusto mong ma-resolve talaga siya. And willing kang gumawa ng mga changes, transformation, para maayos lang yung mga dapat maayos, my dear, okay? So, tingnan natin. Maganda tong combination ng Star at saka ng Five of Pentacles kasi nandun ka sa moment, my dear, nandun ka sa sitwasyon, nandun ka sa energy, my dear, na kahit napakabigat ng sitwasyon na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, nagawa mo na makita kung nasaan yung problema, at nagawa mong makita, my dear, kung saan ka dapat maglagay ng energy, ng focus, ng atensyon. So, maganda yun, my dear, kasi hindi lahat ng tao nagagawa yun. No, normally, kinakain na talaga sila nung kung ano man yung distraction na ginagawa nila, kung ano man yung parang pinaka-escape na ginagawa nila, my dear. Kinakain na sila noon. Kung may kinalaman man yan sa mga barkada, tropa, alcohol, kung ano man, my dear, kinakain na sila noon. Pero ikaw, na-recognize mo ngayong araw na to, my dear, na okay, ito yung mga toxic, ito yung dapat kong baguhin, ito yung dapat kong ikat, ito yung mga nagpapa-stagnant, ito yung mga blockages ko. So, nakikita mo siya ngayong araw na to, my dear, and focus ka, my dear, na maayos yung buhay mo talaga, na matupad kung ano yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Kung lately din, my dear, parang nakakaranas ka ng parang depression or parang pinanghihinaan ka ng loob, my dear, sa mga pangarap mo at gusto mo mangyari, kakaiba yung energy ngayong araw na to, my dear, kasi all of the sudden parang bigla ka mamomotivate na parang, ay, gusto ko ulit to, gusto ko ulit yan, yung ganun, bigla ka mamomotivate, my dear. So, napakaganda, my dear, ng energy ngayong araw na to. Let me see, my dear, last 2 cards na lang tayo. Scorpio. Ano to? We have here the energy of the Four of Cups, okay? Ito yung binabalance kanina, my dear. Maraming nagtatanong sa akin, minsan ayoko nang sagutin, pero ngayon sige, sasagutin ko kasi lumabas naman. Sa Star kasi, my dear, kung mapapansin mo, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na cards, okay? Ay na star pala, no? 8 na star. And yung 8 na star na yon is posible siyang connected sa 8 of Cups, 8 of Wands, 8 of Swords. Pwede yun, may lahat na may kinalaman sa 8. At ang number 8, my dear, sa Major Arcana is the Strength card. Okay. So, automatic yan na yan. And itong card na to is, itong star na to, my dear, is the Star of Hope. Kaya malaki siya, my dear, okay? Ngayon, ano yung binabalance na sinasabi ko? Anong binabalance ng ating star? Which is yung 1, 2, 3, at saka 1, 2, 3, 4. And normally, sa mga cards, kung ano yung pinakaunang lumabas, yun ang binabalance niya. And this time, ang lumabas sa'yo is Cups. So, that is the 3 of Cups, which is sumunod naman yung 3 of Cups, and the 4 of Cups. So, eto naman siya. Okay? So, binabalance mo siya, my dear. Okay? So, ang nangyayari ngayong araw na to is nandun ka sa moment na parang hindi ka na nagpo-focus dun sa mga, ayaw mo na mag-focus, ayaw mo na parang maghintay na lang, my dear, na parang mahuhulog na lang to sa langit at maaayos na lang to ng kusa. Willing ka nang gumawa ng action, yun ang nakukuha ko dito, my dear. And at the same time, nakukuha ko rin sa energy ng 4 of Cups over here na kung meron ka mang ginagawa, like, hindi mo naman talaga siya as in like,
ikakat ng 100%. It is just more on parang ipa-priority mo lang talaga na maayos lang talaga yung buhay mo. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Like, you will do it moderately. Like, makikipagkita ka pa rin naman sa mga kaibigan mo or, 'di ba? For some, baka ikakat na ninyo kasi nga super toxic na siguro. Pero, I think, na parang moderate lang talaga. Gagawin mo lang siya moderate. Hindi lang OA, hindi lang sobra-sobra. And, ganun din my dear kung merong mga, sa love talaga to magre-resonate ng malakas. Kasi, lalo na yung mga parang nai-stress, nadidepress, nang dahil parang merong mga issue na nangyari sa loob ng relationship. Nakukuha ko my dear na ngayong araw na to, talagang ire-resolve mo talaga siya na parang, papasok sa isip mo na hindi ko deserve to, hindi mo dapat ginagawa sa akin to. Nakukuha ko rin dito yung parang pagpaparaya din na parang, oh sige, gusto mo siya, di dun ka, di ba? Parang ganun. We have here the energy of the Three of Pentacles, okay? So, ang Three of Pentacles is energy of collaboration, my dear. So, nandun ka, my dear, sa point, nandun ka, my dear, na gusto mo ayusin na talaga, pagtulungan natin to, pag-usapan natin to, ano ba to, anong gagawin, yung ganon, okay? And mas focus ka nga sa usapin talaga ng iyong money and career. We have here the energy of the Six of Swords, no? Ayaw mo na ma-stuck, my dear. Okay, ayaw mo na ma-stuck sa isang sitwasyon. Yes, meron tayong lovers over here. So, meron mga usap-usap na mangyayari over here. Mga issue na pag-uusapan ngayong araw na ito. Okay, posibleng mga issue na hindi pinag-uusapan or pinipilit na hindi pag-usapan, my dear, ay pag-uusapan ngayong araw na ito. Okay? Gusto mo lang talaga makamove forward. Ganun lang siya. Like, hindi mo deserve kung ano yung nangyayari ngayong araw na to, or nare-realize mo na, teka, parang wala naman talaga nangyayari. Like, stuck ako, pabalik-balik lang ako dito sa sitwasyon na ito. So, it's better na parang ayusin na talaga to once and for all. Maganda naman yung energy, my dear, okay? Maganda naman siya. And lahat tatamaan nito. Family, friends, and relationship, tatamaan nitong energy nito. Ano daw? Tatamaan ng energy na ito, okay? So, let's go, my dear. Okay na tayo. Ayan. Maraming salamat po, my dear, sa panunood. Ayan. And hanggang dito na lang po. Until next time. Bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po. Ayan.